Grabe, akala natin palubog na ang Pilipinas. Pero ito ang isang napakalaking pasabog na ginagawa ng ating administrasyon. Ang biggest comeback ng Pilipinas ngayong 2025. Grabe, makasaysayan ito na ayaw pakinggan ng marami. Ang tanong, ang Pilipinas ba ay unti-unti nang dinodominate at kinukuha ang buong Asya? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. 70 record closing highs ngayong taon. Sumasabog ang ekonomiya sa gitna ng record na IP. Sa iba pang balita sa negosyo, ang Pilipinas ay nagiging pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Southeast Asia. Inaprubahan ng United States ang pagbebenta ng $5.58 billion na halaga ng F-16 fighter jets sa Pilipinas. At ano ito? Ang ating Pangulo ay pumunta na naman sa United States of America. At first time in history, 3 beses sa Pentagon. Ano ito? Kumusta? At welcome sa ating channel. Ngayon ay sisilipin natin ang nakakagulat na pagbabagong nagaganap sa Asia. At hindi ito tungkol sa China o Japan. Ito ay tungkol sa Pilipinas. Ang bansang matagal ng tinulugan, ngayon ay bumabangon. Sa ibang balita, ang Pilipinas ang nagiging pinakamabilis na lumago sa Southeast Asia. Pakinggan pa natin ito. Dati, halos walang nakakapansin sa Pilipinas. Bansang mahirap, walang pera at di priority ng mundo. Ngunit ngayon, isa na itong tahimik pero makapangyarihang pwersa. Ang mabilis na Pilipinas 101. Ang Pilipinas ay kilala sa mahigit 7,000 na isla, more than 100 milyong mga tao, at dinanas ang pananakop ng Kastila, Amerikano at Hapon at ang paghihirap ng bansa. Matindi ang mga pinagdaanan, pero ngayon bumabangon na ito. Ang ekonomiyang biglang sumabog habang natataranta ang ibang bansa sa inflation at digmaan. Ang Pilipinas ay lumago ng 6.5% GDP noong 2024, higit pa sa inaasahan. Tinatawag ito ng World Bank na isa sa pinaka-dynamic na ekonomiya sa East Asia. At hindi lang ito tiyaba, ginagawa nila ang trabaho. Katulad na lamang ng Build Better More, Bagong Pilipinas. Ang ating Pangulong Marcos Jr. ay nagpapatuloy ng mga proyektong infrastruktura. Metro Manila Subway na $7 billion, New Manila International Airport $15 billion, mga tulay, kalsada at tech hubs. Isama pa dito ang isa sa pinakamahabang tulay sa buong mundo. Isang matinding halimbawa ng mga infrastruktura ay ang Clark na ginagawa ng Smart City. Ang Cebu ay nagiging bagong IT capital. Dagdag pa dito ang Young Tech Savvy Smart Workforce, 500,000 na mga college grads kada taon. Karamihan ay STEM, nasa science, tech, engineering at math na sila'y nagtatrabaho dito sa bansa at hindi pumupunta ng ibang bansa. Ang global na mindset, malaking mga kumpanya tulad na Accenture, IBM at JP Morgan ay narito na rin sa ating bansa. Sumasabog ang mga negosyo at ang BPO industry, gayon din ang digital economy. $30 billion na industriya ng BPO, 1.5 million na direct jobs. GCash, Shopee, Lazada ay booming na e-commerce sa ating bansa. Isama pa dito ang military modernization, $35 billion para sa modernisasyon ng militar. BRP Jose Rizal, kauna-unahang missile-capable na warship. Gayon din ang 20 na bagong F-16 mula United States na nakakahalaga lang naman ng $5.58 billion. Isama pa dito ang partnership sa United States, Japan, Germany at napakarami pang mga bansa sa buong mundo. Ang mga nangyari mga joint military exercise sa Luzon ay hindi may pagkakailang
isang malaking hakbang ng Pilipinas patungo sa modernisasyon ng ating mga militar at ang nakakagulat na oil and gas discovery na talaga namang game changer. Nadiskubre ang 3.2 bilyong barrels ng langis at 2.16 trilyon na cubic feet ng gas sa Palawan. Isama pa dito ang Kadla Oil Field na operasyonal ngayong 2025. At dahil dito, pwedeng tumaas ang GDP ng 2% bawat taon sa susunod na dekada. Nagpapatayo na rin ang Sovereign Wealth Fund, Maharlika Investment Fund para tiyakin ang yaman ng bansa ay mapapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ang Chevron ay naglagak ng $5 bilyong, gayon din ang Shell at ExxonMobil ay nakikipagtulungan. Isama pa dito ang mga very rare na earth and EV minerals. Sa Zambales, may nickel at cobalt na susi sa electric vehicles at ang Pilipinas ay pwede maging global supplier ng EV battery materials. Idagdag mo pa dito ang renewable energy na patuloy pa rin na isinasagawa ng ating gobyerno. Ang target, 35% renewable energy by 2030. At ang largest solar farm sa Southeast Asia ay nasa ating bansa, nasa Nueva Ecija. Ang wind solar offshore projects sa buong bansa ay sinasagawa na supported by foreign investors mula Norway, Japan at Singapore. Ngunit hindi may pagkakaila ang geopolitical impact sa West Philippine Sea, ang China versus Philippines sa mga teritoryo ng ating bansa, mga water cannon incident at naval standoffs. Pero hindi umatras ang Pilipinas dahil pinaghahandaan ng ating gobyerno na protektahan ang ating sovereign rights, lalo na may nadiskubre na oil and gas sa ating lugar. Pero hindi perpekto, hindi may pagkakailang may corruption pa rin, may ilang mga power outage, may inequality, may climate changes. Pero ang nais ng ating gobyerno ay tayo ay maging resilient, katulad na lamang ng pagtutulak ng digitized government services, mass transit solution sa halip na roads lang, balik scientist program, mga expert na OFWs, pinalalakas ang tech ecosystem. At ang future, ang hinaharap mga kaibigan, ay nandito na. $4.9 bilyong na investments mula SpaceX para sa Starlink Internet, Google Cloud, Amazon, AWS sa Manila, $2 bilyong na tech deal sa Singapore, at ang Philippine Stock Exchange, all-time high. Foreign investors, $1.2 bilyong na inflow in first quarter pa lang. At ito mga kaibigan, tahimik man ang Pilipinas pero malakas sa gitna ng Asia. Kung may pattern ng mga bansang naging superpower, ang Japan mula 60s hanggang 70s, ang Korea 80s hanggang 90s, ang China 2000 to 2010. Sinong bansa o aling bansa ang susunod? Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa Southeast Asia at ang Pilipinas ang nangunguna. Tahimik man itong gumagalaw, baka ito na ang biggest comeback ng 2025 para sa ating bansa. Sa lahat ng tagumpay, yaman at pag-asang ipinapakita ng bansang Pilipinas, isang bagay ang hindi dapat makakalimutan, ang tunay ng takapagloob at takapagbigay ng lahat na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang bawat infrastructure project, bawat trabaho, bawat likas na yaman na natutuklasan, lahat ng ito ay biyaya. Maaring gumamit ang ating Panginoon Diyos ng gobyerno, negosyo at teknolohiya, pero sa dulo ng lahat, siya pa rin ang pinagmumulan ng lahat na pangangailangan natin. Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ang tunay na pag-unlad mga kaibigan ay hindi lamang nasusukat sa GDP o dolyar. Ito'y nasusukat sa pananampalataya, sa kakayahang magtiwala at sa pagtanggap ng kabutihang loob ng ating Panginoon Kristo. Kaya habang binabantayan natin ang tahimik ngunit matatag ng pagsulong ng Pilipinas, huwag nating kalimutan ang ating dakilang tagapagloob na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na kayo po ang dakilang tagapagbigay, tagapagloob Panginoon ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ang aming mga nararanasan ngayon
na pag-unlad ng aming bansa ay hindi po dahil sa aming karunungan o sa kakayahan ng aming pagulo, kundi sa inyo lamang po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipasako ang lahat ng aming mga kagustuhan, ang lahat ng aming mga kahinaan, dahil kayo lamang po, Panginoon, ang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan at hindi po dahil sa aming lakas. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubay sa aming bansa. Patuloy niyo po kaming gabayan at alagaan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.